Okay, let me clarify two things about the rapture. First, it's a mystery. I mean, it's a revelation. It's not a prophecy. Okay. Pangalawa, ito po ay talaga naman pong binabanatan talaga. Bakit daw gustong-gusto natin makatakas? Makatakas tayo sa tribulation. Ang Bible po kasi ang nagsabi na mahal tayo ng Diyos kaya tayo aalisin. Ang pag-aaral po ng Biblia ay malalim na pag-aaral. Hindi po kukuha ka ng isang verse, gusto mo patunayan. Patunayan mo, nasaan ang verse? Kinuha po namin sa Bible School, karamihan ng pinag-aralan namin. May mga libro nga po ako na ngayon po nangapunit-punit na nga po sa kung tutuusin. I'm really trying my best to locate those old books or should I say old writings of mine na kinopya ko sa mga ilang nung kami nag-aaral. Kasi iba pa rin talaga yung mga turo dati kasi ngayon parang masyadong generalized na lang, generic na lang kasi masyado yung mga nakukuha natin minsan sa internet. Iba pa rin talaga yung mga turo nila Charles Ryrie, David Jeremiah, no? At saka syempre yung mga talagang ginawa ng mga Baptist. Take note, ang mga Baptist mahusay po sa eternal security at mahusay po sa end times. If you have old books, makinig po mabuti, if you have an old books written by a Baptist preacher o isang Baptist theologian regarding the end times, you are so blessed. Karamihan po ngayon out of print na po, obsolete na. Yung paborito kong libro na hinihiram-hiram ko, hindi naman po siya talagang original na na yung book na yun Naka-Xerox na lang po yun. Pati yung Xerox na yun, maski hinihiram-hiram po, ibig sabihin, di hinihiram-hiram, ang ganda ng content. May humiram daw, di na lang po nasaan. I'm trying to call yung parang mami-mami namin dun sa pananampalataya, syempre. Ay naku, mga anak na wala ko na. Hindi ko na alam kung sinong humiram. Kanya. But that book is genuine. Ako sasabihin ko po sa inyo, ginto po yun. Napakaganda. May nakita po ako sa Shopee, Bible Doctrines kanya. Tinignan ko, ito kaya yon? Pagbukas pa lang, first page. Nope. Not even close. Okay? Okay, unang-una, patutunayan po natin dito, it's a mystery. Biblia po please. Ganyan po tayo, Bible. O, sa mga Bibles po natin, buksan natin sa 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 52. 1 Corinthians, acidic kasi ako, kaya ganito ko, pero sorry. Acidic na, pero gusto kinakanyang bawal. Milk tea na naman ako. 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 52. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep. Ano sabi niya? Behold, I tell you a prophecy? Ano? Hindi. Behold, I tell you a mystery. So, ang rapture po, it's a mystery. It means a revelation to Paul coming from Jesus. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Okay. Last trumpet. Ito po yung last trumpet for the believers. Okay? May last trumpet for the believers, pero hindi po ito kasama dun sa 7 trumpeta ng puot ng Diyos. Okay? Napakalayo naman po yata yung kaya dapat nag-aaral tayong eschatology ng maayos. Okay? So, yun lang po para alam po natin. Then, verse 52, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible. And we, may koma yung incorruptible, and we will be changed. Paliwanag ko po, yung trompeta, na huling trompeta for the believers, tutunog, will sound. At yung mga namatay, o ibig sabihin yung mga dead in Christ, yung mga namatay kay Kristo, simula noon pa yung mga tumanggap sa Kanya as their own, very own personal Lord and Savior, sila po ay bubuhayin muna. Incorruptible, ibig sabihin may bagong glorified body. Tapos tayo po mga nabubuhay pa, naaabutan po ng araw ng rapture, papalitan po tayo, katulad po nung ipinalit sa nakatawan po nila, yung binuhay sila. Simple. Simple. There's not even contradiction sa mga bagay ng Biblia kung gusto mo lang. Yung may nagsabi, atat na atat daw tayo makawala sa parang ayaw natin ng pagdurusa.
Hindi po Bible ang nagsabi, hindi po, hindi po kami ang may gustong makawala dyan. Ang Bible mismo ang nagsabi na talagang aalisin ni Jesucristo dito ang mga tao nang nagtiwala sa Kanya. Maliwanag po yan sa 1 Thessalonians din po, makikita nyo ang sabi niyo doon, for God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation in His Son Jesus Christ. Ang linaw po niyan. Yung wrath na binabanggit, God did not appoint us to wrath. Yung wrath doon, yung puot ng Diyos na isasabog niya o isasabog niya sa buong mundo sa tribulation, sa great tribulation rather. Kaya, atat na atat. Ano may mga ganyan? Kasi gusto pong sumuong ng mga ito sa tribulation. Hayaan po natin sila. You know what? Having that kind of mindset, having that kind of belief, talagang susuungin nyo nga. Congratulations po sa inyo. Susuungin nyo po talaga yan. Maniwala kayo sa akin. Because you don't put your trust in the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross. That's simple. Rapture is not a prophecy. It's a revelation. Okay? At siyempre, tayo po ay bibihisan din ng bagong pagkatao tulad nung bagong katawan kako sana. At ito po ay katulad din nung kay Jesus nung siya po ay muling nabuhay. Tanda po ninyo, for the fear of the Jews, those disciples of His were inside the room praying for fear of the Jews, sabi ng Biblia. Very specific. Natatakot sila sa mga Hudyo kasi baka silang isunod na tudasin, di ba? But sa kalagitnaan ng kanilang takot, nakapinid ang mga pinto, pumasok si Jesus. Peace be with you. Sumayin yung kapayapaan. Diba? Natatandaan nyo yung pa ngayong unang meeting, absent si Tomas eh. The following week, Tomas present already. Peace be unto you. Sabi ni Tomas, my Lord and my God. Naniniwala ka na ba kasi nakita mo ko? Mapapalad yung mga hindi nakakita, pero naniniwala. Kaya sabi ko po sa inyo, it's a matter of faith sa lahat po. Ngayon, yung mga hindi naniniwala na hindi na susuungin ng mga believers ang tribulation, na irarapture tayo, yung mga naniniwala doon, congratulations po kasi we believe na talagang mahal tayo ng Diyos at irarapture po tayo. Pero doon sa mga hindi naniniwala po doon, talagang susuong po sila kasi parang sila yung sinasabihan ni Jesus na kailangan munang makita. Di ba? Naniniwala ka na ba, Tomas? Kasi nakita mo ako. Parang sila po yun eh. Di ba? Malalaman nila sa the end na totoo pala yung mararapture muna ang church. Pero hindi po sila naniwala, kaya maiiwan po sila. Tandaan nyo, ang pagsama po sa rapture is all about believing in the finished work of Christ. If you don't believe na sapat na yung ginawa ni Kristo sa cross, maiiwan po kayo talaga. Okay? Marami po nangangaral, sabi niya, yan, masama ang gawain, masamang ginagawa ng mga tao nga, maiiwan sila kasi ang ginagawa nila taliwas. OMG. Gawa na naman ang tao. Ano ba naman, masyado naman ang credit sa tao? Hindi Yung ginawa ng Panginoong Hesukristo, siya ay Diyos. Binigay ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo. Siya na nga ang namatay, siya na naghirap para sa atin so that maligtas tayo. Ano bang problema doon? Diba? Imbis na pasalamat at tanggapin ang kinin, isa buhay, isa puso, hindi pa yata pinaniniwalaan dahil gusto mo isalip ang sarili mo para magkaroon ka ng pogi point sa Diyos. Nope, never in a million years. It's all about His finished work alone. Paulit-ulit lang po yan. Alam niyo kung bakit pala paulit-ulit ang preaching ng Bible na ito? Dahil, makinig po mabuti, dahil marami rin po mga Kristiyano matigas ang puso na hindi ayaw. Parang kanina nag-post yung isang mananampalataya rin sa Panginoon na pero ano siya, ang belief nila kasi nakakatakot eh. Parang puro doom and gloom, ganun-ganon, bla bla bla. Pero sabi ko, it's all about Jesus, tita. Balitita ang tawag namin. It's all about Him. At sa pagdating po niya, daragitin niya yung mga naglagak ng tiwala sa Kanya. So yan po gusto ko po sabihin po sa hapon na ito sa inyo dahil ewan ko po ba, bakit itong rapture na ito ay masyadong controversial? Samantalang kadaling tanggapin, it's a revelation, pangako ng Diyos kay Paul na mangyayari sa mga Kristiyano, sa mga Gentile Christians in particular. Tayo po, Gentiles po tayo kasi talaga sa tutuusin po naman sa Old Testament po, hindi naman po binanggit ang tungkol po sa rapture. You cannot find or locate anything from the Old Testament about it, but only in the New.
So, yun lang po. God bless everyone.